alam nyo, ang INC, iba din ang dynamics ng kanilang pamumuno eh. Oo. May mga, alam niyo yung sinasabi nila na patikim, di ba? Matagal na silang nagpapatikim. Noong unang-unang ginawa nila yan, yung halos 4 million sila na nagpunta dyan sa may Quirino Grandstand. It's a show of force. Oo, show of force. It's a statement na we are this powerful. Kaya nga, kung matatandaan ninyo, kapag may mga elections, marami talaga ang mga kahit local government politician, mga konsehal, congressman, talagang nanliligaw ng bonggang-bongga dito sa INC. Kasi nga, ano ito, isang napakalaking simbahan nito at kilalang kilala ang mga members ng INC na obedient sila sa kanilang leadership. So pinakita nila yan noong unang sila ay nagtipon-tipon, yung against na pagsuporta mo, yung unang pagtitipon nila is pagsuporta yan kay Pangulong Marcos doon sa, 'di ba, yung pambubudol ni Bongbong Marcos na ayaw niya ng impeachment, 'di ba? Yan yung unang-una. Tapos nasundan yan ng dalawang araw na rally. Sundan yan. Yan yung supposedly 3 araw diyan sa Quirino Grandstand, tapos sinapayan yan ng mga Duterte supporters. Dito naman sa may bandang White Plains, dyan sa may People Power Monument. Sila naman ando doon sa may Quirino Grandstand. Diyan nagsalita si Amy Marcos na adik yung kapatid niya. Na bata pa daw, bogsa na, pati yung asawa, pati yung mga anak, nagdodroga. Diyan yan, sa may Quirino Grandstand din. It was cut short, dalawang araw lang, supposedly 3 araw yon. A lot of people were really expecting na, wow, eto na yun. Kung meron mang panahon kung saan si VP Sara Duterte ay tumayo na, ano na yan. Diretso na sana sa Malacanang yan. Medyo natatakot sila pagka dyan kasi ginaganap mga bossing. Ay, nandiyan dyan sa Canada si Bangag. Oo, nandiyan dyan. Nakita ko ngayon mga videos ninyo na minumura ninyo siya. Maraming salamat sa inyo. Mabuti naman. Good job sa inyo. Parating ninyo sa buong mundo kung gaano tayo tinatarantado nitong presidente na ito. Patawa-tawa pa siya malakas ang ulan Meron isang lumabas siya sa isang establishment, may payong. Tapos parang yung mga sumisigaw ng mga Pilipino na minumura siya. Tinatawan-tawanan lang niya. Well, sabi nga nila, nasa atin ang huling halakhak, hindi ba? So, yun, balikan natin. Nakakatakot ang liwasang Bonifacio kasi, mga bossing. Ilang kembot lang nasa, nasa perimeter na yan ng Malacanang. So, hindi natin alam kung ano nangyari. Kasi, ilang araw sila dyan sa may, ilang araw sila dyan sa may EDSA, People Power Monument. I think, mga 2 araw. And then, sa pangatlong araw, hindi na sila binigyan ng permit. Kaya nagpunta sila sa liwasang Bonifacio. So ang daming mga tao na talagang hoping na hindi nahihinto itong itong rally na ito. Well, paliwanag lang natin bakit ba and sad problem is Filipino not dying for their country, sabi niya. Ano pa ba? Hindi, yun nga. Sige, binabasa ko lang yung mga comments ninyo. Sige lang, comment kayo dyan. Lagay nyo sa comment kung masaya ba kayo sa nangyaring paghinto ng rally ng INC. Ilagay nyo rin dyan sa comment section kung umattend ba kayo sa rally ng INC. Pakilagay dyan, mga bossing, para mabasa natin and mapag-usapan natin. Siya lang ang bukod tayong presidente na kahit saan magpunta, inuulan ng protesters. Hindi naman. Si Pangulong Duterte, may nagpo-protesta rin naman sa kanya. Pero hindi nga lang ganyan. Hindi nga lang siya. Ang nagpo-protesta kay Pangulong Duterte, mga komunista, mga kaliwa, yung mga akbayan US, mga ganyan, yung mga akbayan or yung basta yung mga left-leaning na mga group sa ibang bansa.
Pero walang yung mga Pilipino na nag-organize, mga Filipino community na nag-organize ng pagtitipon na murahin siya. Walang ganun. Oo. Ano pa? Sige lang, lagyan nyo lang dyan sa comment section para maano natin, mabasa natin. But anyways, oo. Yun nga, yung nangyari, after 2 days, masaya kahit wala kami sa Pilipinas, support ko rin ang INC, sabi ni Roche. Sabi naman ni Jose Marie Calizo, bitin, Boss D. Ano bang in-expect ninyo doon sa rally na yon? Have a good day. Watching from Singapore. Ito yon eh. Kasi akala talaga natin, hindi na mahihinto. Well, unang-una naman sa lahat, kasi maraming nagsasabi. Sabi ni Leo M. Larota, hindi daw siya masaya. Kung hindi kayo masaya, ilagay nyo naman dyan kung bakit hindi kayo masaya para mabasa din natin at pwede natin siguro kung mag-agree tayo sa inyo or i-correct natin, hindi ba? Para maganda. Hindi ako masaya dahil or masaya ako dahil. Ilagay nyo dyan. Nagpunta ako doon and yung alam nyo, ikwento ninyo para alam niyo. Kasi kami, nandito kami sa malayo pero nakamonitor kami. At least naparating natin sa gobyerno na di sila ang makapangyarihan. May mas mataas pa sa kanila, maganda yan. Tama yung sinabi ni Not Once. Oo, tama yung sinabi niya. Sundan ko lang yung sinabi niya na yan. Kasi itong INC, hindi naman sila nag-rally, hindi naman sila nagbuo ng ng biglaang rally para ayan, sabi nito ni Mackenzie, relax lang kayo, baka may ibang plano ang INC, magugulat na lang tayo. Isa pa yan. Okay, so susundan ko yung mga pinagsasabi niyo na yan. Yung INC nagrally sila hindi para pabagsakin ng gobyerno. Nagrally sila para ipaalam sa gobyerno na alam namin yung ginagawa nyo at ganito kami karami. Alam namin na magdanako kayo, alam namin na mga adik kayo, alam namin na mga mapang-abuso kayo. Lahat yan alam namin. Parang gano'n ang sinasabi nila eh. Na lahat ng mga ginagawa ninyong kabulastugan ay naaabot namin. Hindi kayo nakakalusot. Kung akala ninyo yung ginagawa ninyong pagnanakaw, nakakalusot kayo, hindi. Tandaan ninyo, pati yung impeachment, sinabi naman ng INC before na hindi sila support dyan. So lahat ng mga congressman, mga politiko na connected dyan sa planong pag-i-impeach kay VP Sara, lahat yan nakalista sa kanila. At ipinakikita ng INC kung gaano sila karami, di ba? Kung gaano sila karami para maintindihan ng lahat ng mga politiko na ito na marahil ang huli ninyo na pag-apak dyan sa mga posisyon or pagkamkam sa mga posisyon na meron kayo ngayon. Sabi pa kasi nila na nagrarally lang ang INC dahil kay Rodante Marcoleta. Hindi lang dahil kay Rodante Marcoleta. Kasi si Rodante Marcoleta, wala man siyang posisyon sa INC. And katulad nga na sinasabi ko sa inyo, na yung INC ay, ayaw nila as much as possible na yung kanilang mga members ay tumatakbo sa posisyon. Usually, tinitiwalag nila yan kapag tumakbo ka sa gobyerno o sa any posisyon. Naging special case lang itong mag-ama na mga tawag dito si Marcoleta parang talagang nakipag-usap sila sa pamunuan bago sila tumakbo bilang mga politiko. Kaya sila nakatakbo kahit na hindi sila tinitiwalag. Ngayon, ang kaisa ng INC, si Marcoleta, doon sa panawagan at sa laban sa korupsyon. Yun yung totoo. Hindi sila nag-rally dahil kay Marcoleta. Marami nagsasabi na kaya huminto yung rally or may mga nagsasabi na kaya huminto yung rally ay nakakuha na sila ng ex-deal kay Marcoleta na hindi na madidimanda yan. Mali yan. Bakit? Hindi ka makikipag-ex-deal sa gobyerno na tarantado. Hindi ka makikipag-ex-deal sa gobyerno na mambubudol. Hindi yan. Malabo yun. Malabo na, nakuha na ng INC yung gusto nila kaya sila huminto. Hindi yun ganun.
Ang gusto ng INC, yes, para palagay ko, nakuha na ng INC yung initial na gusto nilang ma-achieve, which is, kaya nilang tumagal ng ganong katagal na araw, kahabang araw. Pangalawa, kaya nilang i-gather lahat ng kanilang mga members para umattend sa ganyang mga pagtitipon. Pangatlo, kayang lumiban sa mga trabaho noong mga members nila para lang sumama dyan. Kaya nilang paratingin sa sa pamunuan sa buong Pilipinas at sa buong mundo na kung gaano sila kalakas at kung gaano sila karami at kung ano yung kanilang mga gustong iparating sa pamahalaan. Naging ano yun, naging evident yun, naging maganda yung resulta noon. And mga bossing, kasi masyadong mataas yung emotions ninyo masyadong mataas yung ating emosyon. Gusto natin na wag nang huminto yan hanggang sa mapatalsik si Bongbong Marcos. Hindi kasi ganun ang purpose ng INC. I think kung yun ang magiging purpose ng INC, yung patalsikin yung gobyerno, ano yun, kumbaga kaya nilang gawin, I believe, sa sobrang dami nila, kaya nilang gawin, tapos merong mga sasama sa kanila. Ang gusto talaga ng INC is to set a tone. Di ba? Para mag-set ng initial na reaction na okay, 2028, tandaan ninyo, malapit na yan. Parang isa yan sa mga statement na ibinibigay ng INC. 2028 is near. Kayong mga senador, mga buwaka ng ina ninyo, malapit na ang 2028. Ilan sa inyo, baka tumakbo, hindi na makatakbo ng senador, baka tumakbo ng mga gobernador, mayor, congressman, tandaan ninyo, nakalista kayong lahat. And ipinakikita lang ng INC sa ating lahat na na organisado sila, obedient sila, nasusunod sila kung ano ang direksyon ng pamunuan. May mga nagsasabi na, nako, ang INC hindi black voting yan. Nako, ang INC po masunurin po sila. Mantakin mo, ang dami sa kanilang hindi pumasok. Baka nga may ilan sa kanila na suspindi pa sa trabaho dahil pumasok sila without leave. O dahil nung sinabi ng pamunuan na let us all go here, they went there. Nang kahit na kahit na sila ay may mga trabaho. Ito pa nakakatawa. Nagpapanggap sila na hindi sila takot sa INC. Pero, nakita nyo naman hinaharang yung mga sasakyan sa South Luzon Expressway. Hinaharang sa Cavitex. Hinaharang sa NLEX dyan sa may Bukawi. O may nagsasabi, hinaharang sa sa may Balintawak. Hindi. Sa may Bukawi exit pa lang. Oo. Inaano na sila, hinaharang na sila. Yung kaibigan ko, na nag-outing sila somewhere in the north, pabalik daw sila ng Maynila, naka-isang van sila, hininto daw sila ng mga polis. Okay? Hininto sila ng mga polis, as tinignan daw yung mga identification nila. And tinanong kung saan sila pupunta. Tinignan daw yung mga IDs nila, kung saan yung mga addresses nila. No, kung addresses nila is nasa Metro Manila, kailangan silang palusutin. But kung yung mga addresses nila, nung kanilang mga lisensya o mga IDs or kung wala kang ID, tapos sa probinsya yung Pampanga yung yung address mo, napakarami pa daw nilang mga tanong, what are you gonna do, saan ka pupunta? O kasi pinipigilan talaga nila na dumami yung yung mga tao diyan. So, pero alam mo, pinigilan nila yun pero ang dami pa rin dumating. Sobrang dami pa rin dumating. At nakita mo naman kung gaano ka-organisado, gaano ka-disiplinado yung mga dumating dyan. Hindi ba? Nung hindi sila binigyan ng permit, lumipat sila ng Liwasang Bonifacio, and then, siguro nagdesisyon na yung pamunuan na, okay na, naipakita na natin. Kinabahan na yan sila, naipakita na natin kung gaano tayo kalakas. Sige, pahinga muna tayo. Pero alam nyo ba na ang INC, may narinig ako, na lang daw to, hindi daw nila tinapos yan dahil nakuha na nila yung gusto nila. Hindi. Tinapos daw nila yan kasi nga naipakita na nila, nag-succeed sila, naipakita na nila kung ano yung gusto nilang ipakita. And then, kapag nagkamali talaga itong gobyerno na to, gulatan ulit. Parang pinakita nila that they are capable sa gulatan. Capable sila na mag-organize ng tahimik, ng sila-sila lang. Sila-sila lang to Kasi,
walang nag-leak na information na magrarally sila. Even, tandaan ninyo the government has billions of in confidential intelligence funds. Maraming mga INC sa sa gobyerno. O maraming mga INCs na nandiyan sa police, sa military, pero hindi nag-leak na bigla silang magtitipon-tipon. Oo, as in, yung mga members nila, alas 12 daw ng madaling araw, bigla daw silang mga nakakuha ng mga messages na pupunta tayo sa EDSA ngayon na. So right there and then, nagkuha na daw sila ng mga gamit, tapos may mga designated na mga areas kung saan nandoon yung mga buses, and then itong mga taga Metro Manila nagkanya-kanya ng punta dyan sa EDSA, and then boom, alas 6 ng umaga, saan ka makakita? Nag-text blast lang daw ang INC ng alas 12 ng madaling araw o midnight, tapos alas 6 ng umaga, nakapag-organize sila ng ganyang karaming tao dyan sa EDSA, nakapag-paralisa sila ng 2 araw. Oo, pinaralisa talaga nila yung Metro Manila sa 2 araw. Tandaan ninyo ang EDSA ang isa sa pinaka-importanteng kalsada sa buong Pilipinas. EDSA, napakaikling kalsada niyan, pero napaka-importante niyan. Kung matatandaan ninyo or kung nalalaman ninyo sa ibang bansa, napaka-importante ng mga lagusan na tubig, di ba? Yung mga kanal, napaka-importante niyan. Anong ginagawa yung mga passages, di ba? Diyan sa Strait of Hormuz. Di ba? Ang ginagawa nila, binablock nila yan. Pag binlock nila yan, yung Strait of Hormuz, buong mundo maaapektuhan kasi majority ng mga langis ay nanggagaling dyan or dumadaan dyan sa Strait of Hormuz na yan. Kaya talagang pinag-aawayan nila yan at talagang dyan nagkakaroon ng blockade. Di ba ganito din sa EDSA, yung kaba ng EDSA na yan, bagamat maraming mga kalsada that goes around na kayang i-bypass ang EDSA, yung EDSA na yun, once na na-paralyze yun, once na nagbaha dyan, once na meron na disgrasya dyan at traffic dyan, talagang apektado. Tandaan ninyo, nag-set lang sila ng message ng alas 12, alas 6 ng umaga, nakapag-mobilize na sila, enough para 3 a.m. ang call time, 4 a.m. sa EDSA. Na imagine, alas 12 ang confirmation message, 3 a.m. ang call time, ganun sila kabilis. And then alas 4 nasa EDSA na sila kagad. Alas 6 buo na sila, nandoon na yung mga bus, nakaharang na sila kagad, di ba? So capable ang INC to do such, at yun ang nakakatakot kasi papaano kung pinlano pa nila yan ng mas matagal. Hindi ba? Papaano kung pinlano nila yan tapos in-involve pa nila yung ibang mga organizations. Yan, sila lang yan. Di ba? Papaano kung nakipag-collab sila sa ganito, collab sa ganyan. Imagine niyo kung gaano kalaki ang magiging perwisyo. At hindi lang ito dito sa Metro Manila, ha? O maraming mga INCs sa iba't ibang mga parte ng Pilipinas. O papaano kung doon din magtayo din sila ng ganyan, hindi ba? So talagang malaking epekto ito at naramdaman niya ng mga ekonomista. Palagay ko talagang nakipag-usap ang gobyerno sa kanila na itigil na yan. And probably nagkaroon niya ng deal, pero hindi deal na babayaran namin kayo para huminto kayo or hindi namin ididemanda si Marcoleta para huminto kayo. Hindi yun ganun. O deal ito na aayusin na ng gobyerno moving forward kung ano man yung mga dapat nilang ayusin. At kung makikita ng INC na mangloloko na naman yung gobyerno na yan, they can easily, hindi ba? O tsaka they can easily organize yung mga ganito. At isang patunay din ito kasi gusto nilang pasukin di ba? Gusto nilang pasukin yung yung INC. Gumagawa sila ng mga paraan para magkaroon sila ng reason para pasukin ng INC. Kung matatandaan niyo yung KOJC, gumawa sila ng paraan para pasukin yung KOJC, di ba? Ang sabi ng ng police, pumunta doon sa compound ni Pastor Kibuloy, tapos nag-search ng mga properties, nag-issue ng warrant ng ibang tao. Kesyo doon daw nagtatago si Pastor, kesyo doon daw nagtatago yung tao na yon, and so on and so forth. So, ganun din ang gagawin nila dyan sa INC, na dyan daw nagtatago si Bato de la Rosa,
ano daw, may mga ganito, may mga ganyan. So gusto talaga nilang pasukin yan. Then pinakita lang ng INC na no, you cannot do that. Oh, you cannot do that sa amin. Kasi, ganito kami. Oh, and, magkakaproblema kayo ng malaki. Oh, parang pinakita na nila yon eh. Hindi ba? So, ayan na yan mga bossing. Huwag kayong masyadong isip ng negative na marami kasi pinapakalat siya ng mga troll army na mga do double agent o kunyari mga DDS pero hindi magse-set sila maglalabas sila ng isang idea na ba't biglang huminto ang INC kasi sila hanggang liwasang Bonifacio hindi ba? Akala natin sa may liwasang Bonifacio magbubuo na doon ang dami na tapos magmamarcha na sa hindi, wag kayong ganoon. 3 araw lang siguro talaga kasi for the longest time ganun lang talaga sila Yung una nila is isang araw, yung kay Amy Marcos supposedly 3 araw yun Inano lang nila. Kinat-short lang nila to 2 days. And then ngayon, ang hinihingi nilang permit hanggang sa pangatlong araw hindi binigay sa kanila. Kaya tinapos nila yung kanilang plano of 3 days hanggang doon sa Liwasang Bonifacio. Hanggang sa, ano na yan, tinapos na nila. Kaya nila mag-organize. And kinabahan, kahit naman sabihin ng gobyerno, hindi sila kinabahan. Kinabahan sila. Kasi kung hindi sila kinabahan, wala sanang mga troll army na nagtotroll sa kanila. Yung mga dilawang tae sana, hindi sana nagyayabang. Na sabi ba naman nila, lalaklakin daw nila lahat ng dinuguan para daw ma-offend ang INC. Hindi mo kayang i-offend ang INC. Yung INC and KOJC, hindi mo kayang i-offend yan kasi malalim ang kanilang koneksyon pagdating sa paniniwalang spiritual. Oo, hindi ba? Kung ano-ano na nga yung tinawag ninyo kay Pastor Apollo Kibuloy, natatandaan ninyo. Kung ano-ano ang tinawag kay Pastor Apollo Kibuloy, pero nakita nyo naman yung KOJC palakas ng palakas. Yung KOJC, parami yung conversions, yung yung nagpapabinyag sa kanila. Ganito din sa INC. Di ba? Yung INC, tinatawag nyo na kulto, tinatawag nyo na ganito, na ganyan, kung ano-ano. Pero kita nyo naman, di ba, ang lakas-lakas pa rin ng INC. Nakita nyo naman na yung mga tao, mga naniniwala sa INC, hindi naman nila kinakaya that they're members of INC. So, yun dalawang dalawang simbahan yan dito sa Pilipinas na talagang masasabi mo na malakas ang kanilang paniniwala sa kanilang leader and at the same time yung kanilang faith o yung kanilang paniniwala sa kanilang simbahan ay napakalakas. KOJC and INC. Matibay na matibay ang dalawang simbahan na yan. Kung yan dalawa ay magsasama, unstoppable yan mga bossing, maniwala kayo. But then again, itong ginawa ng INC is, to me, okay yan. And may na-receive din ako na isang information coming from a very reliable source, na ito daw INC, pag kumilos daw sila, organisado talaga, planado. Magpapahinga sila, pero aatake sila ulit, magpapahinga sila, pero aatake sila ulit, di ba? Kasi ganun yan sabi nga nila, Rome was not built in 1 week or in 10 days, so di ba? So, yung sabi nga, regarding dinuguan, chicken na yan sa amin, yung joke na yan. Wala na yan sa kanila, kahit nga yung di ba, yung mga kapatid naman natin na Muslim, di ba? Yung hindi nila pagkain ng baboy issue sa ibang mga pagka-aasarin mo daw ang Muslim, kumain ka ng baboy. Wala na yan sa kanila. Kung gusto mo, kumain ka ng baboy. Ikaw, kung gusto mo, kumain ka ng dinuguan. Laklakin mo lahat ng dinuguan sa buong mundo. Walang problema yun. So long as hindi sila yung papakainin mo ng dinuguan. Di ba? Ganun yan. Yung iba mga nagsasabi na kulto, na yan. Hindi na naiinis ang mga INC dyan. Hindi na naiinis ang KOJC kapag tinatawag sila na kulto. Kasi, naman yan normal lang yan, ganyan talaga. Sa lahat ng mga grupo, organisasyon, sa lahat ng mga maunlad na organisasyon, talagang merong mga maninira. Usually, ang mga maninira, yan yung mga inggit. Kaya yan. Sige. Maybe ang objective ng INC, pababain si Bangag during the rally. Pero I think, pinakita ng INC yung volume. Hindi, Kate. Hindi yun ang objective nila. Malinaw na isinisigaw nila yan na we are one sa corruption, anti-corruption, transparency, accountability. Yun sila. Inaano nila yan. Inaano nila yan. Sinasabi na nila yan. Hindi yan para kay Manalo, hindi yan para kay Inday Sara, hindi yan para kay Cayetano, hindi yan para kay Marcoleta, hindi yan para kay Inday Sara, hindi yan para kay Pangulong Duterte na nasa ICC.
General po yan. General yan na ang INC, nagbuo sila ng rally na yan para iparating sa pamahalaan that we know. Iparating sa pamahalaan that we are powerful. Iparating sa mga politicians sa 2028 na kayang-kaya natin to. Na kayang-kaya namin kayong hindi panalunin. Na kapag ka wala kami, mahihirapan kayong manalo. Wala ang endorsement namin, mahihirapan kayong manalo. Oo, ganun yun. And may mga nagsasabi naman na, in-endorso nyo yan eh. Inano nyo yan eh. Tinulungan nyo yan manalo eh. O bakit ngayon nagrarally kayo? O ganun nga, mas lalong-lalo na kailangan mo na baguhin yung pagkakamali mo. Halimbawa ako, Iglesia ni Cristo, inutos ko sa aking mga membro na iboto si Bongbong. O, tas pag binoto natin lahat si Bongbong, nanalo si Bongbong, nagdemonyo si Bongbong. O, tayo bilang isang nagkamali at ipinahamak ang ating bayan, dapat tayo mismo yung kokorek ng pagkakamali na yun. So, it is just right. O, it is just, yun nga, tamang-tama yun na ang INC, ang kauna-unahan na bumaliktad at magmanawagan dahil nga napakarami ng kanilang mga miyembro na nag-upo diyan sa mga kandidato na yan diyan sa posisyon, sila mismo yung dapat, di ba? Parang tayo rin, tayo yung bumoto para makalagay, mapunta sila diyan sa kapangyarihan, dapat tayo din ang magsama-sama para alisin sila sa kapangyarihan because tao ang naglalagay sa isang politiko, tao rin ang mag-aalis sa isang politiko, di ba? Ganun 'yan. Kaya walang problema 'yun. Marami rin naman na mga dating ibinoto si Bongbong Marcos na bumaliktad na ngayon katulad ni Chavit Singson. Kasi nga nakita mo na may mali. Ang pangit dito is nakita mo na nga napalpak siya, nakita mo na nga nasalot siya, pero sinusuportahan mo pa rin siya. Yun ang kulto. Oo, yun ang kulto, yun ang kabobohan. Yung nakita mo na walang proyekto. 18 trillion na ang utang ng Pilipinas. Ang daming droga. Hindi naman nag-improve yung lahat ng mga hindi naman nag-improve yung lahat ng kanilang mga services. Hindi naman nadagdagan yung wealth ng Pilipino. Hindi naman inangat yung buhay ng mga Pilipino. Sumablay naman siya sa kanyang pabahay. Sumablay naman siya sa kanyang mga tawag dito hangarin sa agrikultura. Sumablay naman yung kanyang pagmamanage ng ekonomiya. Sumablay lahat. Sumablay pati yung kanyang pagmamanage ng krisis sa langis. Lahat sablay. O hindi ba? So, it's just right mga bossing na yan. It's just right na magsalita tayo dyan. And yung mga bobo na mga nandiyan dyan sa comment section, ng mga troll army nila, kabadong-kabado na yan. Kabado na yan kasi pag nawala si Bongbong, wala na silang pera. Wala na magbabayad sa kanila. Wala na magbibigay ng barya sa kanila. Balik bote dyaryo na naman sila. Balik patay gutom na naman ng mga hudas na yan. Kaya pabayaan niyo yung mga nasa comment section, dagdag views yan at saka dagdag engagement yan. Hindi ba? Kaya kalma lang kayo mga bossing. Kalma lang mga bossing dahil yan. Darating din tayo dyan, nararamdaman na nila yan. Medyo kabado na yan sila. Kaya nga panay ang statement ni panay ang statement ni Claire Castro, kaya panay ang statement ng mga makakaliwa. Yun ang pinaka nakakasuka mga bossing. Nakakasuka talaga. Yung dating mga galit na galit sa mga Marcos, pero ngayon, mga tuwan-tuwa na sa mga Marcos. Yan ang pinaka nakakadiri. Pero maganda yung sinabi ni Amy Marcos hindi pa rin mga Marcos loyalist mga yan. Hindi pa rin sila mga Marcos. Galit pa rin sila sa mga Marcos, pero sinet aside lang muna nila yon. Kasi mas takot talaga sila sa mga Duterte. Mas takot talaga sa kanila. Mas takot talaga itong mga makakaliwa at saka itong mga dilawan sa mga Duterte. Kasi nga, unang-una sa lahat, inubos ng mga Duterte yung mga kamag-anak nilang adik. Pangalawa, inubos ng mga Duterte yung mga makakaliwa na yung mga rebelde sa bundok, inubos nila yan. Hindi nila inubos yan para patayin kasi napasuko nila yung karamihan dyan. Tapos hindi pa nakapagnakaw ang mga yan. Hindi pa yung mga cronies nila hindi nagsiyamanan. So, yung mga money launderer nila nahirapan maglaban ng pera dahil nga malupit
magbantay ang mga Duterte. May mga nakalusot, hindi perpekto, pero napigilan. Oo, alam niyo yun nga yung sinasabi ko nga noon na rubber band syndrome. O, di ba? Yung nahigpitan, tapos biglang napalitan yung leadership, binukas, pinutol yung goma, and then bumulwak. Ayan na nga ngayon. Bumulwak na nga ngayon yung lahat ng kasamaan sa Pilipinas. O bumulwak na ngayon na si Bongbong Marcos ay wala talagang alam at ito na nga, naglabasan lahat ng mga kriminal, mga addict, and so on and so forth. O hindi